Magandang araw po sa aming mga partner clients at sa mga kasamahan namin sa Light Microfinance. Happy New Year po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyo mga loyal partner clients namin. Ako po si Pastor Ronnie M. Rosales, partner mentor ng Legazpi Branch. Ang topic na aralin natin ngayon for this month of January ay Rekindle the Basic. Mga minamahal namin na kasama sa gawain dito sa Light Microfinance, napakahalaga po, hindi lang tayo lumalago sa ating pangkabuhayan o negosyo, kundi tayo din po ay nagbubunga din sa biyaya ng Diyos na may kasamang kaloob ng Diyos, na gumala habang tayo ay busy sa iba't ibang gawain natin sa araw po na ito. Tatlong bagay ang kailangan nating maintindihan upang ganap na magbunga ng may kabuluhan ang ating buhay. At nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi sa Roma chapter 12 verse 1. Ito po dito ang pakasabi, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Now, makikita po natin dito una ang pakiusap. Sabi doon, nakikiusap ako sa inyo. Ngayong bagong taon, patuloy ang panawagan ng salita ng Diyos sa atin. Panawagan na dapat nating pagtuunan po ng pansin. Sa nagdaang taon ay naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Napuno tayo ng salita niya. Kaya ngayon naman ay mayroong pakiusap sa atin. Pakiusap ni Pablo sa ating lahat. Pakiusap na hindi dapat baliwalain. Pakiusap na may halong pagmamahal. Pakiusap na dapat isa puso. Kapag ang isang tao po ay nakikiusap sa atin, mayroon siyang dapat na makita sa atin. Mayroon po siyang dapat na maasahan na mangyari o dapat may maayos tayong tugon. Sana sa panawagan na ito ng Diyos, kayo ay tumugon ng maayos. Tayo po ay tumugon ng may pagsunod at tumugon ng may pananampalataya sapagkat ang kanyang pakiusap ay ito. Sabi niya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang handog. Sa pangalawang punto natin, ito po ay nagiging mandato sa atin. Ang ibigay natin ang ating mga sarili bilang handog. Dapat ialay po natin ang ating mga sarili sa Diyos. Ibigay natin ang buo nating pagkatao. Ibigay natin ang ating puso, ang ating pagmamahal sa Diyos at ang ating paglilingkod. Nais po ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na magamit ang ating buhay para sa Kanya. Kailangan mabago po ang ating isip at huwag gayahin ang sistema ng mundo. Dapat pagtuunan din po natin ng lubos sa mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat sa pangatlong punto natin, kapag inialay natin ang ating buhay sa Diyos, ito ang tunay na pagsamba. Ang pangatlo po ay ang kahulugan ng pagsamba. Ano nga ba ang tunay na pagsamba? Ang pagsamba natin sa Diyos ay pagtugon sa Kanyang biyaya na ibinigay sa atin. Kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan ay isang pagsamba. Nagiging katanggap-tanggap po ang ating pagsamba sa Diyos, unang-una kapag ipinapamuhay natin ang Kanyang mga salita. Kapag pinapangunahan tayo ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, pangatlo, kapag ang ating mga gawa ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. So yan po ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Ang pagsamba ay nakikita sa ating buhay. Dapat ito ay nagiging buhay natin at isinasabuhay. Kaya po sa ating pagtatapos, uulitin ko po ang sinabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.
Muli, ako po si Pastor Ronnie M. Rosales. Salamat po sa pakikinig at suporta ninyo sa Light Microfinance at mag-ingat po tayong lahat lagi. Happy New Year po sa inyong lahat. God bless.